At alam po natin, normally kapag ako po ay nag-preach dito sa umaga, ang aking series ay sa Genesis. Pero ngayon pong umaga, medyo iba po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Ang ating pong teksto ngayong umaga ay sa 1 John chapter 2, verse 3 to 11. Yung ating series sa Genesis, isa na lang kasi yun Medyo kailangan ko ng mas mahabang panahon para dun sa pinali ng ating Genesis series. At kanina nung nagtuturo si Brother Joe, ako ay napapangiti at sadya akong nanahimik dahil yung aking preaching ngayong umaga ay continuation ng kanyang tinuro kaninang umaga. Hindi po kami nag-usap. At kaya nagulat din ako. Kung so, nasa inyo po yung mga Biblia, buksan po natin ito sa 1 John chapter 2 at simula po nating basahin verse 3 hanggang verse 11. Samahan niyo po ako. At sa ganito ay nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinunghaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngunit ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito ay nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Mga minamahal, hindi bago ang utos na isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Gayunmay isinusulat ko sa inyo ang isang bagong utos na tunay sa Kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw na. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya ay walang anumang kadahilanang ikatitisod. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya'y lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Muli, hingin po tayo ng patnubay sa ating Panginoon sa panalangin. Aming Diyos na banal na nasa langit, sa aming pong muling pagbubulay ng iyong salita, wala po kaming hangat, Panginoon, kundi marinig namin ang katotohanan. May you honor your name, O Lord, through your word, and may you speak powerfully through the power of your Holy Spirit sa mga taong nakikinig. Ikaw po ang magligtas, Panginoon, sa ngalan po ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Ang pangunahing tema po natin ngayong umaga ay ganito. Professing to know Christ while refusing to follow His commandments is an empty pretense that will never bring us closer to God. Ang paghahayag sa pagkilala kay Kristo ngunit walang pagnanais na sumunod sa Kanya mga pinag-uutos sa isang pagkukunwari na hindi kailanman maglalapit sa atin sa Diyos. Kung alam niyo po yung background po nitong 1 John, ito pong 1 John ay pinaniniwalaang sinulat ni Apostle John. At ito ay sinulat niya, ito'y tinuturing na general epistle o wala siyang diretsang in-address dito sa letter na ito. Gayunpaman, kung titingnan nyo ang kabuuan ng sulat, ay maliwanag na ang kanyang audience dito ay yung mga tao na kanyang mini-minister. At
kung alam po natin ang istorya ni Apostle John, nung sa kanyang mga huling panahon, siya ay tumira doon sa Ephesus at doon siya nag-ministry. At kaya many believes na itong primary audience na dito ay yung mga Ephesian Christians sa Asia Minor. At itong sulat na ito ay sinulat niya dahil ito ay may pinatutungkulan siya doon sa mga mananampalataya doon, sapagkat may mga nagtuturo ng mali doon sa kanilang kalagitnaan. At nung nakikinig nga ako kay Brother Joe, sabi niya, the sound doctrine ay napakahalaga, sapagkat dito, itong mga nagtuturo na ito ay nagsasabi na nagsuso sila ng confusion among the believers, sapagkat dinideny nila o dinadownplay nila ang importansya ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung heresy of ito yung pasimula nung heresy ng tinatawag na Docetism, At itong mga taong ito ay itong mga sila actually they are believed to be Gnostics na nagpapahalaga doon sa espiritu, pero hindi nila pinapahalaga ng mga bagay na material. They believe the spiritual is divine or holy, while everything that is material or earthly is filthy. Kung kaya sila ay hindi naniniwala o ayaw nilang paniwalaan na ang Diyos ay nagkatawang tao, sapagkat ang Diyos na Espiritu ay hindi para sa kanila hindi maaaring magkatawang tao, sapagkat ang pagiging tao ay pagiging madumi sa kanilang pananaw. At ang malungkot dito, ang mga tao na ito ay hindi nanggugulo sa labas, galing sa labas. Ang mga tao na ito ay mga nandoon sa loob ng iglesia. Sabi nga ni John doon sa dito sa chapter 2 verse 9, they went out from us, but they were not of us. So ibig sabihin, sila ay dati lang kasama doon sa iglesia. At sila ngayon ang naghahatid ng kaguluhan dahil doon sa kanilang maling katuruan na inipinapahayag doon sa mga mananampalataya noon. And these people has the audacity to claim that they have fellowship with God and that they walk in the light. Pero ang sabi ni John sa kanila, they're fooling themselves. You know why? Because they are neither in the light or nor fellowship with God, because they remain in darkness. Bakit naman sinasabi ni John na ganon? Ay kasi nga, wala silang pag-ibig, wala silang pagmamahal dun sa kanilang kapwa mananampalataya. Ito yung itong mga tao na to na nangangaral ng patungkol sa Diyos, pero sila ay ayaw makihalubilo, makisama. Sila ay, gusto nila, sila ay hiwalay. But worse, they only believe that, because they only believe that the Spirit matters, so whatever they do on earth doesn't matter. So ito yung nagsasabi na, kanina yung nabanggit din, because we're under grace, and we're not under the law, so whatever, it doesn't matter what we do here on earth, because under grace naman tayo. So sila yung nagtuturo ng ganun, na hindi na natin okay lang kahit anong gawin mo, basta nananampalataya ka na naniniwala ka naman sa Diyos. So yun, pero sabi dito ni John, doon sa verse 1 ng chapter 2, at by the way, kitang-kita nyo yung kung gaano ka-personal yung pag-address ni John dito sa my little children. Hindi po sila mga batang maliit, kundi sila ay mga spiritual children ni Apostle John. Kaya tinatawag silang ganon. At para pasubalian o para i-refute yung mga tinuturo ng mga maling tagapagturong ito, sabi ni John sa kanila,
Mali yung tinuturo nila. Sapagkat, kaya ako sinusulat itong bagay na ito, dun sa verse 1, chapter 2, verse 1, I am writing this thing to you so that you may not sin. Nang ibig sabihin, kung hindi ka sumusunod, ay mayroong pagkakasala. Ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Which leads me to my first point. Ito po yung magiging unang punto natin dito sa ating pagbubulay. The best evidence that we truly know God, or the best evidence that we really are a believer or a Christian, is our wholehearted obedience to God's commandment. Ang pinakamabuting ebidensya na tunay ang ating pananampalataya sa Diyos ay ang ating buong puso at walang pasubaling pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Napakaliwanag po ng pagsasabi po ni John dito. Sabi niya, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya, hindi tinutupad ang kanyang mga utos, ay sinunghaling. Halos wala ka nang i-explain doon. It's very direct. Pero anong pinapahatid noon sa atin? Na ang pagkilala sa Diyos ay hindi lamang kaalaman. Hindi ba? Ang pagkilala sa Diyos ay hindi natin basta nakukuha. Kung totoo ay nakilala natin ng Panginoon, hindi ito nakikita natin nakukuha sa pagbabasa ng mga theological books o pagpunta ng seminary o marami na tayong alam sa Biblia. Hindi ba? Yun ang parang sinasabi sa atin. Knowledge of God cannot be defined as a mere intellectual knowledge. Sa ating mga Pilipino, pag tinanong mo kung naniniwala sila sa Diyos, 90% siguro, baka almost 100%, lahat naniniwala sa Diyos. Hindi ba? Pero ang sinasabi dito, dahil naniniwala ka sa Diyos, hindi ibig sabihin noon, ikaw ay tunay na mananampalataya. In fact, kung naniniwala ka sa Diyos at hindi ka sumusunod, ang implikasyon noon ay hindi mo kilalang Diyos. At itong mga nagtuturo doon sa panahon ni Apostol Pablo dito sa sinulat itong letter na ito sa more likely sa mga Ephesian Christian, ay itong sinasabi nila. Pero ang napakaganda sa salita ng Panginoon ay walang guess. Hindi mo kailangan mag-guess. Kasi palaging mayroong pagliliwanag. Kung hindi maliwanag, kung kulang pa yung ilaw na binibigay dito, halimbawa dito sa binasa natin sa aklat ni Juan, pwede mong tingnan sa ibang aklat at magkaroon ng higit pang liwanag, katulad ng sinasabi sa atin ni James sa chapter 2 verse 14-17. What good is it, my brother and sister, if you have faith and do not have works? Can faith save you? If a brother or a sister is naked and lack daily food, and one of you said to them, go in peace, keep warm and eat your fill, and yet you do not supply their bodily needs, what is it the good of that? So faith by itself, if it has no works, is dead. So dito, I believe ganito rin yung perspective ni Apostle James na do sa sinasabi ni John, ni Apostle John. Ang pananampalataya ay may pagsunod. Ang pagsunod ay gawa. At dito ay makikita natin na
palagi nating pinapanalangin, pinapangaral, at ito ay totoo at ito ay katuruan ng salita ng Panginoon sa Biblia. Ang kaligtasan ay by grace through faith. Wala tayong bahagi doon. Ito ay biyaya ng Diyos, hindi dahil sa ating mga ginawa. Maliwanag na maliwanag yan, at yan ay totoo. Pero hindi ibig sabihin noon ay hindi nakabahagi ang pagsunod. As a matter of fact, ang ating pagsunod ang katibayan. Katibayan, hindi kondisyon. Na tayo nga ay nasa Diyos na. Sapagkat sumusunod tayo sa Kanya. So, obedience is still required under the new covenant. Not as a condition, but as a sign that we truly are followers of Christ. So, ang simpleng-simpleng task. Paano malalaman na tunay kang Kristiyano? Maraming nalista kanina ang ating kapatid, na mga, sabi nga ni Deacon Arnold, mga checklist. Pero mayroong isang ang pinakasimpleng test. Do we obey His commandment? After saying that we believe, that we surrender our life to Him? Kasi kung hindi tayo sumusunod, sabi nga ni, hindi, ang sinasabi sa atin na dyan dito, maaaring akala mo totoo ka, pero sa totoo lang, ay sinungaling yung pagiging Kristiyano mo. Sapagkat hindi ka sumusunod. Paano naman palagi ba tayo nakakasunod? Di ba minsan, hindi rin naman tayo nakakasunod. There are times that we fail. At mind you, even those sin that we don't know, yun ay kasalanan pa rin. Hindi ba? Pero pag tayo ay nagkakasala, mapapansin natin kaagad dyan, sa buhay natin, bilang mga mananampalataya, anong hinahatid nito? Nagkakaroon tayo ng pagdududa. Nagkakaroon tuloy tayo, dahil dun sa ating pagkakasala, dun sa ginagawa nating kasalanan, one of the consequences of that is it give us doubt on our salvation. Please, ligtas ba ako? Bakit ko nagagawa yung ganito? So, ibig bang sabihin dahil hindi mo nasunod yung isang bagay, hindi ka naligtas? So, we need to be balanced din dito, no? Obedience is not optional, mga kasama, kapatid at mga kasama. Sa ating pananampalataya, ang pagsunod sa kalooban, sa kautusan ng Panginoon, hindi optional. In the same way na, concrete example, yung ating pagsasama-sama paglinggo upang manamba, hindi po optional. Dapat yan ay kasama sa kalooban ng Panginoon na ating sinusunod. Pero tandaan din natin, kanina binanggit yung 1 John 1:9. Bakit may ganong probisyon sa salita ng Panginoon? Na ang Panginoon ay handang palaging magpatawad kung tayo ay hihingi ng tawad. Kasi alam din ng Panginoon, hindi tayo perfecto. Kaya nga sabi niya doon sa so that you may not sin. At pagkatapos noon, binigay niya na, ni-remind niya, we have an advocate, a paraclete in heaven. And who is that advocate? Hindi ba ang ating Panginoong Jesus na nung siya ay namatay at nabuhay na muli, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Ama. At siya ngayon ang ating punong pari
doon sa langit na siyang ating nag-aabogado sa atin. Hindi ba? At the same time, iniwanan niya tayo ng another Paraklete, the Comforter. Ang walang iba kundi ang banal na Espiritu. Hindi ba? So, alam din ng Panginoon, we're not perfect. So He has given us the provision. So, anong pagkakaiba ng tunay na mananampalataya doon sa hindi tunay sa pananampalataya? Ang tunay na mga mananampalataya ay sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ang tunay na mga mananampalataya ay nagkakasala pa rin. Pero sila ay hindi nananatiling lugmok sa kasalanan. Sila ay bumabalik sa Diyos. Alam mo, kung pinakamasirabling tao ang isang mananampalataya na nagkakasala, na hindi humingi ng tawad sa Diyos. You want to be miserable? Then don't ask forgiveness from God. Guaranteed, you'll be miserable. At dito sa ating tinatalakay, ay binigyan tayo ng konkretong mga concrete example o konkretong pananalita ni Apostle John to what it's meant really to obey. We are commanded to love one another as supremely exemplified in the life and ministry of our Lord Jesus Christ, na ipinag-uutos din sa atin na tularan. At yan ang ating second point. Tayo ay may atas mag-ibigan sa isa't isa katulad ng pag-ibig na ipinamalas ni Jesus sa atin. Sabi doon sa verse 7, Beloved, I'm writing you no new commandment, but an old commandment that you have had from the beginning. The old commandment is the word that you have heard. Ano ba yung sinasabi rito ni John na new commandment? Tapos sabi niya, pero ito ay old commandment na. Itong new commandment na ito ay maliwanag na in-state doon sa John chapter 13 verse 34. At ang sabi ay doon sa John chapter 13, the Gospel of John chapter 13 verse 34, I give you a new commandment. At ano yun? That you love one another. Just as I have loved you, you also should love one another. So yun ang new commandment na sinasabi doon. So, para sa mga Ephesians Christians, they heard that from the beginning. At sa atin, narinig din natin na yon. So in a way, in a sense, ito ay hindi na bagong commandment. At dito nga ay ina-assume ni John na itong mga mananampalataya na ang ipinag-uutos ko sa inyo ay hindi bago. Ito ay alam nyo na simula sa pasimula. It is the same gospel message that they have heard from the beginning. Pero sabi niya, and yet I am writing you a new commandment. Sabi niya, hindi na bago. Luma na. Pero sabi naman niya, yet I'm writing you a new commandment that is true in Him and in you, because the darkness is passing away and the true light is already shining. So bakit ganon? Parang yung atin, pag binabasa niyo po yan, parang nakakalito. Ano ba talaga? Bago ba siya o luma? Sabi niya, bago na luma na, pero sabi niya, bago pa rin. Bakit maging bago pa rin? Kasi, itong kautusan ng ating Panginoong Hesus, ito ay ibinigay niya nang magpasimula ang kanyang kaharian dito sa lupa. Hindi ba? Sabi natin, nung dumating ang Panginoon ay yun ang pasimula ng kanyang kaharian o yung tinatawag nating age to come. You with me? Nga, yung mga bago, medyo dagdagan natin yung paliwanag. Naniniwala po tayo na ang Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay darating.
At sabi po ng Biblia, nung dumating ang Panginoong Hesus, nung siya ay nagkatawang tao at siya ay nabuhay ng walang kasalanan at siya ay nangaral at ang kanyang pangaral ay dumating na ang kaharian ng Diyos sa lupa sa kanyang pagdating. So, the age to come have started nung siya ay dumating at ito ay nagpapatuloy. So, itong kanyang pinapangaral na magmahalan tayo sa isa't isa, iyan ay bahagi ng kanyang age to come. Pero at the same time, we are living in the present age. So mayroong overlap. Yung age to come, nagsimula na, pero yung present age, nagpapatuloy pa rin. Kaya, pero tayo, bilang mga mananampalataya, kabilang tayo doon sa age to come. Because the present age will end. But for us, we will be with God in eternity. So ganun ang doon, At gusto ko lang balikan, bago ko malimutan. Nung tinanong ang Panginoong Jesus nung siya ay nabubuhay pa, what is the greatest commandment? Diba? Sabi ng Panginoon, nung tinanong siya ng isang scribe, what is the greatest commandment? Sabi niya, love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul. That's the first and greatest commandment. And the second commandment is what? Love your neighbor as yourself. Hindi ba? So itong tinuturo sa atin ni John dito is consistent doon sa tinuturo ng ating Panginoon. Although, din sa context ng ating pinag-aaralan, yung love your brother here, ang konteksto niya ay mga kapwa mananampalataya. Hindi ba? Kung kaya ito ay ganun na lamang ang pagnanais ni Apostle John na itama ang maling katuruan na itinuturo nung mga false teachers na ito. At dun sa verse 9 and 10 sabi, whoever says I am in the light while hating a brother or sister is still in darkness. Ito kasi yung mga claim nila. Whoever loves a brother or sister lives in the light, and in such a person there is no cause for stumbling. Yung pag sinabi ni John, pag binasa nyo doon, sabi ni John, whoever says. Yung sinasabi niyang whoever says, yung mga taong nagsasabi na yon ay mayroon siyang talagang pinapatungkulan. Hindi ito out of the blue. Kundi yung whoever says, he might as well, you false teacher who says, I am the light, I am in the light, while hating a brother or sister, ang sabi ni Diyos sa kanila, you are still in darkness. Wala ka sa liwanag. Ikaw ay nasa kadiliman. Sapagkat ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapatid sa pananampalataya, so yung context nito, kapatid natin sa pananampalataya, ay sabi niya, baka wala pa sa liwanag. Siya ay nasa kadiliman. At ang nabubuhay sa liwanag ay nagmamahal sa kapatid. At siya ay hindi natitisod at hindi nakakatisod. Yun ang sinasabi niya doon. Whoever loves a brother or sister lives in the light, and in such a person, there is no cause for stumbling. So, hindi siya nakakatisod at hindi siya natitisod. Alam niyo pag madilim, di ba? Ang hirap maglakad pag madilim. Kasi hindi mo alam kung saan ka tutungtong. Pwede kang matisod, pwede kang malubak. Hindi mo alam. Pero kung may liwanag, mayroon kang flashlight, nakikita mo. Sa atin, ano yung liwanag natin? Kasi yun, euphemism yun ng liwanag ng ating Panginoon. Kung tayo'y nasa liwanag ng Panginoon, ang ibig sabihin ay tayo sumusunod sa Kanyang kalooban, alam naman natin ang Kanyang mga pinag-uutos. Hindi ba? Whoever hates another believer is in darkness. Ang liwanag niyan. Wala nang kailangan idagdag na paliwanag. And does not know the way to go. So kung
Meron pala tayong galit at walang pagpapatawad sa ating puso. Baka hindi natin alam nasa dilim tayo. Pwede ba tayong temporarily mamuhay sa dilim? Pero pwede nating tinatakpan yung ating liwanag, di ba? Because of sin, natatakpan yung ating liwanag. Di ba? Dahil sa ating kasalanan, kasi yung iba talagang ang tagal magpatawad Gusto muna kimkimin. Di ba? O kung gusto muna hintayin, paluin ng ating Panginoon. Pag pinalo na, saka pa lang natutunan. Bakit kailangan nating maghintay? The command is so clear. We need to forgive each other. And if we don't learn that in the relationship, ay hindi natin, lagi tayong matitisod. Because if we don't learn to forgive, it's almost like we're blocking our light, or we're blocking the light of God upon us. Na yung ating sa ating paglakad ay hindi magiging tuwid. Dahil hindi natin nakikita, tinatakpan natin yung dadaanan. Self-inflicted misery. Hindi ba? Sabi sa Matthew, if you forgive others their trespasses, your Heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. So we'll be miserable. But how do we love our brothers? Aside from forgiving, we spend time. We spend time with each other. Hindi po pwedeng sabihin, I love you, tapos lagi kang absent. You know, that's the struggle ng nagtatrabaho overseas. You can say, I love you so much, all you want, but it is hollow because you are absent. And the same thing sa ating paglakad sa ating Panginoon. Sa ating paglakad sa ating Panginoon, yan ay may obligasyon. Not to earn anything, but the Lord blessed us and called us hindi para iligtas lamang yung ating kaluluwa. We're so focused on the end that we forget the process. The process includes walking faithfully. And sometimes accepting the sacrifice. Alam mo, minsan kahit yung pagpapatawad talagang sacrifice. Kasi parang hirap patawarin Di ba? Pero ganun talaga. That's why we need grace. The grace that justifies us is the same grace that God provided for us to sanctify us. Kaya hindi sa atin, kasama pa rin ang ating Panginoon. So, anong ebidensya para malaman mo na mananampalataya ka, na tunay ka?
nandun pa ang pagsunod mo. Alam mo, ang sabi ng Biblia, maging ang demonyo naniniwala sa Diyos. Pero ang pagkakaiba, hindi siya sumusunod. Actually, kinakalaban niya ang Diyos. So kung ikaw ay naniniwala sa Diyos at hindi ka sumusunod sa Kanya, ang kakampi mo ay yung demonyo. Simple as that. Pero at the same time, ang biyaya ng Diyos ay laging bukas. Sa sino mang magsisisi sa kasalanan patungo sa Kanya, hihingi ng tawad at kikilalanin ang ginawa niya sa krus para sa kaligtasan. The teaching is true and faithful. We are saved by grace through faith alone. Kung wala ka pa roon, yun ang una. Kailangan mo munang isuko ang iyong sarili, magsisi ng tapat sa puso, at humingi ng tawad sa Kanya. At doon ang pasimula ng ating relasyon sa ating Diyos. At para sa ating mga mananampalataya, paalala ito sa atin. Our action must be consistent with our confession. Hindi pwede mong maipaliwanag ang gospel, but all of that become hollow kung hindi nakikita sa buhay mo. The Lord can still use it. You cannot limit the Lord. There are pastors that preach and got saved by their preaching. Yun sabihin, gamitin pero sa atin, napakahalaga yan. Simpleng-simpleng paalala, simple na dapat nating tandaan sapagkat napakadali nating makalimot. Bakit kailangan nating turuan every Sunday? Alam nyo, minsan ako nakikinig ako ng sermon, pero pagkatapos ng sermon, di ko na maalala kung ano yung sermon Kaya ngayon, ang ginagawa ko doon sa sermon ko, iniiklian ko na lang talaga para may maalala kayo. Kasi baka sa sobrang ganda at sobrang haba, walang naalala. So anong lesson natin ngayong umaga? The true evidence of our faith is our obedience. Ayan. Diyan po tayo magtatapos. Tayo po manalangin. Salamat, Panginoon, sa iyong salita at salamat sa palalam nitong puli sa amin, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin. At nananalig ako at tulad ng pangako mo, your word will not come back to you in vain, and it will accomplish what you set to do, Panginoon. At yan po ang aming pinanghahawakan sa kapangyarihan po ng iyong banal na Espiritu. Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.